Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Wednesday mga lodi. At grabe, bukas available na po sa BitGet ang ating Pi Coins. So ito po, kita nyo may countdown na dito, no? Opening soon. No, 1 day and 6 hours. O ayan mga idol, no? So baka ano to, mga hapon, no? 2, 3, 4, 5. Hapon to, mga 4 to 5 PM. Mga idol, no, dito sa atin. So nakalagay dito 1 day and 6 hours. Mga idol, dito po yan sa ating BitGet, mga lodi, sa mga wala pang crypto exchange para i-claim ang inyong Pi Coins. Andyan po yung BitGet link natin sa description, no? Pwede po kayo mag-register dyan mga idol sa ating BitGet, no? So ayan, kasi dalawa lang po yung sa tingin ko yung crypto exchange na maging available yung yung Pi Coins mga lodi, no? So bukas na po yan ha. Bukas na po yan. So, bago tayo mag-start ng ating news, mga idol, sa crypto, sa kahit ano pa, sa crypto world, no? So, paki-like mo na yung video natin, mga idol, no? At sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, no? Talakayan tayo sa crypto world, mga idol. Mag-subscribe na kayo sa ating channel, mga lodi, no? So, ayan ha. 1 day and 6 hours, 12 minutes and 30 seconds po. Ayan po ang oras na lalabas na ang Pi. Pwede na siyang kumbaga, tradable na siya. Mga lods, no? Tradable na. Pwedeng paglabas pa lang dyan, benta nyo na. No? O, pwede rin nga bumili kayo. Ganun lang yun eh. Pwedeng, kasi paglabas niyan, it's either babagsak yan o lilipad yan. No? So, ganun lang yan. Pwedeng abangan nyo yung pagbagsak, din bumili kayo, or paglabas pa lang, bumili kayo kasi baka umangat siya. Hindi natin alam kung ano mangyayari, no? Pero marami nagsasabi na babagsak daw paglabas. No, pero usually kasi sa crypto, kung ano yung ini-expect, hindi yun yung nangyayari. Mga idol, no? Ano na yan? Subok na yan, mga idol. Buti na lang, may mute. So, ayan ha. Mga lodi, no? So, ito. Mag-news na tayo, mga idol ha. Palike muna ng video natin. So, ito. Kilala nyo ba tong dalawa na to? No, merong ano dito, may hint dito eh. Sabi dito, did you know that the founder of the second largest cryptocurrency in the world, Ethereum, which is ito yun, no? Vitalik Buterin was once a student, no? A student of Pi Network founder, Dr. Nicholas Kokalis. Ito pala si Dr. Nicholas Kokalis, mga lodi, no? So, estudyante niya si Vitalik, mga idol, no? Did you know that the Pi Network core team are all PhDs and masters holders of Stanford University? University? Kasi ano pala ito? Question mark. Good things take time but it pays, no, mga lord. So, sa picture na to, pinapakita na ito si Dr. Nicholas, mga idol, si Doc Nick, no? Naging estudyante niya para si Vitalik Buterin, no? Tapos nasa likod nila si Saul Goodman. Alam niyo ba Saul Goodman? Oh, ayan. Pero ang pinakamalupit dito, mga lodi, nasa picture na to, alam niyo kung sino? Ito. Etong tao na to. Kilala niyo ba kung sino to? Si Charles Hoskinson to, mga idol. Siya yung CEO, developer ng Cardano o ng ADA. Mga idol, no? So, alam ko siya to, ha? Sa tingin ko siya to, eh. Di ba? O yan, sabi nga dito, Cardano guy at the front. O yan, no? Si Charles Hoskinson yan, no? Mga idol, oh. Check natin kung siya nga. Tingnan natin, ha? Oh, ayan yan, no? Si Charles yan, no? Ayan, no? Siya yan, si Charles Hoskinson, mga alods, no? Ayan, no? Oh, di ba? So, tingnan niyo yung picture. Oh, siya yan, no? So, siya yung founder ng Cardano, mga lodi, no? So, sa picture pa lang na to, ang dami na. Diba? Ang dami nang pwedeng makita dyan. Pero si Saul Goodman talaga yung abogado nila. Ayan, no? Sino man nakanood doon, mga lodi, Saul Goodman, no? Ayan. So, tapos, mga lodi, sa pa ito. Ito yung mga exchanges na na-approve, no? Yung, pag sinabing tentative, so, hindi pa natin sure kung kumbaga, pwedeng oo, pwedeng humabol, pwedeng hindi, no? So, Bybit rejected, Coinbase at Binance and Upbit
no? Tentative yung mga yan, Kraken, KuCoin, Mexi o Mex, Bitfinex, puro mga tentative sila. Pero ang sure na merong bukas na magkakaroon ng PiCoins is BitGet and OKX. No? So sa mga wala pang crypto exchange diyan, BitGet, andyan yung link natin. Baka mamaya kung saan pa kayo mapunta, ma-phishing pa kayo, mawala pa yung Pi Network, PiCoins nyo. So andyan yung link natin, legit yan mga Lodi. At syempre, once na ginamit nyo yan, ma-update kayo sa mga update natin kung magkano na siya. Dahil BitGet yung ginagamit ni Jeblo. So ayun yung papakita natin mga Lodi. No? So kung OKX, kayo bahala mga Lods. Kaya lang, hindi nyo ko pwedeng matanong pag OKX kasi wala akong alam dyan. Dito tayo sa BitGet. So ayan na. So ayan yung ano natin. Tapos nag-hint dito si BitGet mismo mga Lodi. Ayan oh. Isang pi mag-equals to, ayan mga Lodi, nagtatanong na sila. Isang pi equals to magkano daw? Sabi ni BitGet, no? Nang-hype din to si BitGet eh. So yung iba 300. So mga iba kasi mga 3 digits na. No? 3 digits, yung iba naman yung mga B-term 0.1. Yan, no? So kayo, comment nyo dyan mga idol kung sa tingin nyo magkano yung ilalabas ng BitGet bukas. No? Sa dollars wag sa peso. Sa dollars natin tignan. Mga Lods, no? I-comment nyo dyan kung sa tingin nyo magkano yung ilalabas na presyo ng PiCoins, mga Lods, no? At anong gagawin nyo? Ibibenta nyo ba? I-hold nyo ba for the futures para sa mga apo nyo, mga anak nyo? O iti-trade nyo lang, no? Nasa inyo yan, mga idol, no? So, ayun yung update natin sa PiCoins, mga Lodi. No? So, eto naman, nagkaroon ng issue kasi nagkaroon na ng tawag dito, documentary nun, di ba? Kung sino si Satoshi Nakamoto, yung gumawa ng Bitcoin. Marami nagki-claim ngayon na si Jack Dorsey. Kilala niyo si Jack Dorsey, siya yung developers ng Twitter. Bago bilhin ni Elon Musk yung Twitter, sa kanya yun, dinevelop nila yun. Si Jack Dorsey yung co-founder ng Twitter, Satoshi Nakamoto, citing his cryptography background, timestamp habits, and surprising BTC launch date connection to his personal life. So marami kasi nga sinasabi kung sino yung pwedeng maging Satoshi Nakamoto. No, sinasabing siya, si Jed McCaleb, si David Schwartz, no, na parehas silang si Jed McCaleb at si David Schwartz, parehas developer din yun ng XRP, mga Lodi, no. Pero sa akin naman hindi na importante kung sino si Satoshi Nakamoto. Ang importante, napakaganda nung niregalo niya para sa mga tao, which is yung Bitcoin. Marami naman nagsasabi na hindi lang isang tao si Satoshi Nakamoto. Sinasabi nila FBI daw yan. Government din daw may gawa ng Bitcoin. So, ako para sa akin, sabi nga ni Elon Musk, alien yung nagregalo sa atin ng Bitcoin. Sabi ni Elon Musk, alien yung nagregalo sa atin ng Bitcoin. Sabi ganun, no? Di ba? So, sa akin, okay na kahit di malaman. Mas maganda nga hindi malaman eh. Di ba? Kasi pag nalaman nila kung sino si Satoshi Nakamoto, tandaan nyo si Satoshi, meron siyang 1 million Bitcoin. Siya yung isa sa mga pinakamalaking hawak na bilang ng Bitcoin, mga Lodi, 1 million. Kilala niyo sila, syempre sila Michael Saylor, yung MicroStrategy, nasa 6 digits pa lang yung hawak nun. BlackRock, ganun din. 'Di ba? Pero si Satoshi, meron siyang 1 million Bitcoin, no? So, kung malalaman kung sino siya, nako, baka maging delikado pa yung buhay niya. 'Di ba? So, mas magandang hindi na lang natin malaman. So, ito naman, maraming nga, kasi sabi dito, tas maraming nagko-comment din sa akin tungkol sa Ronnie na maraming lumalabas na meme coins, na scam coins. There are some ridiculously good games launching on Ronnie Network soon. So ito good news to sa Ronnie Network including one of the biggest gaming IPs of all time. 2025 is Ronin's year. Let's take a look of some what's coming. So ito yung mga pwedeng lumabas. Forgotten Universe. Ano pa ba to? Ito yung Fableborn, no? Mukhang maganda to, para siyang parang dungeon dungeon capturing something, 'di ba? Tapos ano to? Ito parang Ragnarok style, mga Lods, no?
Ragnarok ata to. Tama, Ragnarok nga. Oh. Ragnarok is on Landburst, no? So, Ragnarok Landburst naman to, mga idol, no? Ano pa ba? Yun, and more. So, ayan, mga lods, no? Pero, check lang natin, mga idol, kasi maraming maraming nagsasabi sa akin na ang dami na daw lumalabas na coins, no, sa Ronin Network, no. Kasi kung titignan ko naman yung wallet ko, konti lang. Pero nung tinignan ko dito, ngayon ko lang nakita to, mga idol, no. Yung dito sa ating Ronin chain, pag magsaswap ka, mga lodi, dito kasi makikita mo yung mga coins. So dito nakita ko, ang dami na ng coins. Oh, may Philippine peso pa nga, oh. Oh. Rap coins. Oh, ayan, oh, dito Chilkong, Koku, may Goku pa nga dito, nakita ko eh. Pepper Hand, sorry. So, ito hindi ko alam kung ano yung mga to, mga load. Siguro ito yung mga coins o yung local coins na mga games na papasok sa Ronin Network. Hindi ko alam kung ano dito yung mga meme coins na sinasabi ng mga nagko-comment sa akin na nagpo-promote sila ng meme coins nagra-rag pool. So, hindi ko alam kung ano yun. Mga idol, detective. No? Detective pa, oh. No. Ron Bro. So, ang dami na. Mga idol, no? So, ayun, no? Pag ini-scroll mo pa pababa, sobrang dami. May wipe pa. Ano yung wipe? So, ayan, no? Satoshi, no? May Trump na din. May Trump na. Oh, may Trump na, mga idol, no? So, ito yung mga nasa Ronin chain. Kasi dito sa akin, sa Ronin wallet ko, ilan lang yung coins dito. Ayan, oh, ito lang, oh. Oh. Siguro once na mag-swap ako dito ng coins, siguro dun sila malilist dito sa akin. Sa tingin ko lang, no? Pero ingat na lang po kayo, mga idol, no, sa mga sa mga ano diyan. Kasi sabi ko nga sa inyo, meme coins, mga lodi. Pag sinabi kasing meme coins, mga idol, wala naman talagang project behind that coins. 'Di ba? Walang plan behind that coins. Kapag may meme coins, umaasa lang sila sa mga community, no, na sasambahin yung meme coins na yon at bibili ng madami, saka sila mag-out or aasa sila na mag-i-stay doon yung mga community para hindi bumagsak yung coins nila. Meme coins is mga lodi, mas maganda kasi ngayon sa akin, para sa akin, dapat mga utility coins ang pinakamagandang bilhin tapos i-hold. No? At for sure tataas yung mga yon sa futures, no? Yung mga umaasa na magiging milyonaryo sa loob ng mga ilang araw lang pag bumili ng meme coins, medyo malabo pa yon sa sabaw ng ulikbang pusit nga, sabi. Di ba? Kasi usually pag may nilabas na meme coins, may mga insider na diyan. May mga insider na nakakaalam na iyon yung pagpapump, mauuna na agad sila doon. Tapos usually karamihan diyan merong mga content creators na ipo-promote yung coins na yun. Uy, eto, nauna ako dito, grabe, magpapump to. Ganon, ayun yung mga insider, sila yun. Tapos once na pumasok na yung mga followers niya or something, maraming pumasok doon, biglang nag all-time high, doon na sila mag-out noon, mga idol. At sila yung kikita kasi sila yung mga nauna na bumili, which is developers, kasi mga insiders, at syempre yung crypto exchange kung saan kayo bumili nun, 'di ba? Sila lang yung mga kumikita doon, mga lodi. Minsan sasabihin ng iba diyan, "Uy, eto na na-chambahan ko to, grabe. Ako yung nakachamba dito sa coins na to. Yumaman ako dito, so abangan nyo, may coins ulit akong sasabihin na yayaman tayo." And then syempre ipapollow niyo 'yun. Tapos pagka-follow niyo sa kanya, may sasabihin siyang coins, which is ando na siya, nauna na siya doon. And then pagpasok nyo, saka siya magbebenta. So, yung mga meme coins, mga lodi, kung kaya mong sabayan, kung kaya mong mag-take profit agad, mas maganda. Pero pagdating sa meme coins, maraming yumaman dyan, pero mas maraming natalo. Mas maraming naubos. So, mag-ingat po kayo, mga idol, no? Ayun po yung akin dyan. So, sa Ronin, kung may mga pinopromote silang mga coins, hindi ko alam kung ano yung ko dito. Pero may tiwala kasi ako sa Ronin Network sa mga games na ipapasok nila. Pero yung mga coins kasi, mga lodi, na to permissionless na kasi gumawa ng pwede na mag-build permissionless sa Ronin Network. So kung meron mang magsasamantala nun, mga lodi, o magpo-promote ng coins para maging mag-rug pull, medyo bad yung ganon, kaya mag-ingat kayo, mga idol, no?
Kasi pwedeng samantalahin sa totoo lang no? So ito na. Kaya nga sabi dito ni Psychout, si Psychout na to no? Sex should stop listing shit gaming tokens without any real product or immediate utility. Sex traders are starting to lose hope that gaming is ever going to be a thing because it's down only. Kasi naapektuhan pag may mga nagra-rug pull, mga lodi, lalo na pag mga gaming coins, nawawalan ng gana yung mga iba na parang sila, pag-gaming na ng pag-gaming, wala talaga yan Di ba, ganun? Hindi katulad dati na once na, nung inumpisahan ng Axie dati, once na may lumabas na gaming NFT game, dadagsain dahil may tiwala sila sa unang mga nagtagumpay tulad ng Axie. Di ba? Nagtagumpay yung Axie, maraming nag-profit sa Axie. So, umaasa yung iba na once na may lumabas na katulad ng Axie na team, ganun din yung gagawin. Kaya lang, hindi Di ba? Maraming lumabas pero nalaglag lahat. Ang naiwan pa rin, Axie pa rin hanggang sa huli. Hanggang ngayon, Axie pa rin. Nandito pa rin yung Axie. Nasa na sila? Nasa na yung Pegasus? Nasa na yung, ano ba yun? Yung palo-palo? Isang palo, isang NMAX. Nasa na yun? Wala na. Pero na Axie Infinity nandito pa rin as nag-upgrade pa sila. Nag-a-adapt na sila ng mga games ngayon. So, di ba? Parang kung babasihan mo lang yung timbangan ng pwede mong pagkatiwalaan, Ronin Network, Ronin Chain is medyo solid, di ba? XS listed at 27 million FDV and it was the utility plus speculation that drove it for 40 billion, no? Ayan mga lodi, no? A great Web2 gaming teams doesn't mean shit, sabi niya. Ship something real that people want. Use real metrics to qualify. Retention, revenue. So ayan, si Psychout na to kilala nyo naman si Psychout mga lodi, no? Developers ng Axie Infinity at ng Ronin Network. So sa akin, solid pa rin talaga yung Ronin, mga lods. Kaya nga dyan pa rin yung mga asset natin sa Ronin, di ba? Kita nyo naman yung mga NFT natin dyan. Meron tayong 6 na Ragnarok Monster at 64 na Axie. Dahil natin Axie, no? Pag umabot ako ng 100,000, papamigay ko lahat to. Subscriber, papamigay ko lahat ng Axie natin, paparapol natin yan. Pag umabot tayo ng 100,000 subscriber. Gusto nyo ba? Gusto nyo ba? Ha? Ang dami niya, no? So, ayan. Tapos, mga lodi, ito na. So, ito rin yung mga reason, Sabi nga dito ni Ash Crypto, now we know the real reason Solana meme started dying in less than 24 hours was not because community couldn't hold, it was because insiders, sabi sa inyo insiders sniped the whole launch to extract the max value out of community and they started selling immediately after launch like impatient, greedy, dumb Fs and crashed the whole token in less than 24 hours. Insiders have extract $200 million from the Solana launches so far. Mga idol, no? Ito nga si Hayden Davis, Yeah, fellas, to be honest, tama ba? We are trying to max extract on this one. Talagang minamax out nila yung mapaprofit nila. Mga idol, no? So, grabe sila, mga lods. Masyado silang mapagsamantagal, mga lodi. No? Mga greedy, dapat dito. Kaya nga kaya talaga si Gary Gensler nagagalit tuloy. Kung nandito pa ako, di sana kinulong ko na yung mga yan. Di ba? So ang hinihintay kasi natin mga lodi ngayon sa panahon ni Trump is yung regulations, mga lodi. Once na lumabas yun, mawawala na, mababawasan siguro, hindi siguro mawawala pero mababawasan na yung mga ganito, mga lodi, no? Pag nagkaroon tayo ng regulations diyan. So ito naman si Elon Musk, nag-post siya ng ganito. Although this one is Grok, mga lodi, Grok, pero yung logo kasi ng XLM parehas di ba? So ganito yung logo ng Stellar ng XLM. Diba? Tapos ganito naman yung logo ng Grok. So marami nag-speculate na parang daw to, hidden promotion ni Elon Musk sa XLM or sa Stellar, mga lodi, no? Sa akin bullish siya, may Stellar tayo. Tapos ito, good news tayo sa mga Bitcoin Maxi,
So, good news to mga Lodi, no? Pro-crypto Howard Lutnick has been confirmed by the Senate as the U.S. Secretary of Commerce. He has hundreds of millions of exposure in Bitcoin. So, kasama na siya sa U.S. Secretary of Commerce, mga Lodi, which is pro-Bitcoin po kasi to si Howard Lutnick. So, good news yan. Pag may mga nakaupo sa government na mga Bitcoin na Bitcoin holder, syempre, yun? Bullish yun, di ba? Tapos, 2.3 trillion, Google is exploring ways to onboard users to BTC. Mass adoption is coming. So, ginagawa ng lahat ng Google, no? Para kumbaga, ma-onboard, no, yung mga bagong users, mga idol, o ma-promote yung Bitcoin. So, solid yan, mga Lods, no? At ito pa, Bitcoin Reserve just got introduced in the Texas Senate. So, ito si idol, basta to, no? Sinabi niya yung, pakinggan natin yung unang mga sinabi niya. Medyo solid yung mga unang sinabi nito, mga Lodi. This bill, Senate Bill 21, creates the Texas Strategic Bitcoin Reserve. Texas Strategic Bitcoin Reserve. Message regarding the decades-long spendthrift stewardship of our country by the federal government. So, pinakilala niya yon, mga Lodi. So, syempre, kung dati, kung mga 2015, 2017, walang mga nagsasalitang mga member ng political something tungkol sa mga crypto at sa Bitcoin. Pero ngayon, mga Lodi, di ba? Ganun ka bullish o ganun kabilis yung adoption. Sipin nyo, mga country o iba't ibang bansa, ina-adapt na nila yung Bitcoin o yung crypto. So, napaka-solid niyan. Ito pa, isipin nyo to. Rumors, North Korea to buy $10 billion Bitcoin. That's gonna be massive, sabi dito. So, bullish na bullish tayo. Ngayon sa crypto kasi bull market eh. Siyempre, ngayon 2025, bull market yan. Ha? Bull market. Tapos, multiple Reddit itong sa FTX to multiple Reddit users report receiving FTX payments on Kraken. So alam niyo naman, nabalita natin kahapon, basta nabalita natin yung kahapon ba? Na yung mga na-scam sa FTX. Binalik na yung mga mga asset nila, no? So may mga nag-tweet na, no? Just got paid. Wow, never thought this day would get here. It's real, folks. Finally, I have received into my Kraken account, no, lahat ng po ng mga ibabalik ng Kraken sa mga users nila dati. Ay, ng FTX pala, hindi ng Kraken. Ng FTX, mga idol. So, good news yan. So, ito na. Nag-XRP news tayo muna. Marami nagsasabi na nagka-crash daw si XRP. Pero, sabi dito, XRP is crashing hard, sabi niya. I have to give a slap to anyone who mentioned crash again. XRP is simply filling in the ascending triangle formation the first attempt. Let's call it a fake out. Now we're just resetting the edge of the formation. Stay calm. This is all part of the game. So kung titignan nga natin, mga idol, yung ako kasi sa akin kasi ganito eh. No? Yung sa kanya kasi ang guhit niya ganito, tama ba? Ganyan, ganyan yung sa kanya eh, ganyan. Parang ganyan, di ba? Tanggalin natin to. Parang ganyan sa kanya, ascending triangle. No? So, aabot yan dito bago lumipad. Ganun yung tingin niya sa chart, mga Lods, no? Pero sa akin kasi bull plug yung sa akin. So, ganun din naman. Pero ang sa akin niya, sabi ko nga, pwede pa siyang umabot dito sa $2, no? $2 na to kasi umaba na eh. $2 na, mga Lods. No? Kung bababa man siya under $1, good to buy yun, mga Lods. No? Kaya kung nakikita nyo yung nagda-drop, okay lang yan. Kasama yan eh. Alam nyo, pag gusto ko pa nga bumagsak to eh. Mga 1.5 eh. Ayan, mga dito banda oh. Pag bumagsakin dyan, lahat ng asset ko lalagay ko na sa XRP. Nag-iisipan ko na nga yun eh. Na yung iba kong mga coins, mag-all in na ako sa XRP pero hindi. Marami, mas maganda. Sabi nga nila, don't put your egg in one basket. So, kailangan ikalat mo yung iyong mga asset. So, doon pa rin naman, meron tayong 8, 7.
Hindi. 4, tapos 7. Meron tayong 7 coins na hawak, mga idol, no? So, ayan. Pero pinaka kasi malaki ko, XRP. Ayan. Tapos, asan na tayo? Ayan. So, ito naman, syempre, napakadami nang nag-a-apply ng alam nyo, once na ma-aprobahan lahat ng ETF na to sa XRP, ewan ko na lang, mga Lodi, no? Ito, meron na naman yung MEMX LLC filed for XRP ETF. So, isa na naman yan. Tapos, hindi lang yun. Ito, medyo malupit to. XRP had been officially recognized as a convertible virtual currency by the US Department of Justice Civil Division and FinCEN. No? So, ayan. US government na to, department na to sa US, ha? Tapos, bukod dyan sa Department of Justice Civil Division of FinCEN, ito pa. Official use. To XRP is now officially used for all payments transaction by the Fed. Fed na to, Federal Reserve, US Federal Reserve, mga idol na. Ito. Sabi nga dito, more information, no? The US Federal Reserve has confirmed its collaboration with Ripple for payments processing, potentially leading to a significant increase in XRP value with prediction. Ito kasing $10,000. Gusto kong mangyari yan, pero medyo bago yan, mag $100 muna o kaya 50 o kaya kahit ilan. Basta bigla kasing 10,000 agad eh. 'Di ba? Medyo malabo pa 'to masyado ngayon. Pero may chance talaga 'to na mangyari. It's either maliit pero may chance, 'di ba? This partnership aims to enhance both domestic and international payment systems, leveraging Ripple's technology for faster and more transparent transaction. Malaki tiwala ako sa XRP. Ayoko lang alam niyo yun, yung medyo mag-hype, no? Pero may chance naman talaga yan, no? Sabi nga dito, Brad Garlinghouse hinting as no crash, no? It is time. Kasi may comment si Brad Garlinghouse na snow crash. Alam niyo naman yung snow crash, yung ganyan. Ching, 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 ching. Yung palaki ng palaki. Pagbaba, palaki ng palaki. Ganun. Si Brad Garlinghouse, kilala niyo na yan, no? CEO ng Ripple. O, eto na. Nasaan na kayo dito? Nasaan ba kayo dito kung kayo ay holders ng XRP? No, kung meron kayong 100,000 XRP, big whale na kayo, big whales. Mga Lodi, no? Pero pag 50,000, whale na kayo niyan. Whale na. Pero sabi nila, mababa daw tong 50,000 para maging whale. Kasi kung ngayon, kung bibili ka ng 50,000 na XRP, nasa 7 million pesos to 8 million pesos eh. Mga Lodi, no? So, hindi ko alam kung whale na sila nun. Kasi kung pag 100,000, grabe na yan, no? Laki na yan. Nasa 20M na yan. Mahigit. Kulang. Kapag 10,000 XRP, shark ka na. Oh. Pag dolphin, 5,000. Grabe naman si dolphin. Pag fish, 1,000. 1,000 XRP. 500 XRP sa kanang calamares. Pag 100, isa kang crab. Pag shrimp, 50 XRP plus. No? Bago siguro na 50 XRP to 99 XRP, isa kang shrimp. Yan. Worm. Pag 10 XRP to 49 XRP, may isa ka lang worm, no? So, asan ka dyan? Comment nyo kung nasan kayo dito. Ako, nasa pagitan ako ng ng fish. Yan, fish tsaka dolphin. Ayan. Ganyan lang tayo eh. Tapos, dito na tayo. So, ito, kilala nyo na si Larry Fink, di ba? Yung BlackRock CEO ng BlackRock, si Larry Fink. BlackRock CEO explained why XRP will be used globally in 2025. XRP is needed to solve the current financial problem. When I was going to sign the receipt or the electronic thing, they'd asked me, do I want to pay in euro or dollar? Yeah. And I said, okay, dollar. Then I looked at it. I'm still being charged at 3%. Terrible. Okay? So malaki kasi yung P, mga Lodi, no? So, by percent siya. Hindi katulad ng XRP, mababa lang yung P, tas napakabilis pa. No? Parang ganun yung isosolve na problem ng Ripple o ng XRP, no? So, marami tayong papanoorin kasi. So, ito, sabi dito mga idol, ito, tatapusin natin to. This XRP video explains kasi
Yung iba kasi ng mga crypto idols natin, marami nagsasabi na imposibleng umabot yan sa ganito, sa ganyan. Kasi yung tignan nyo kung gaano nakalaki yung market cap niyan, something. So bumabase sila sa market cap. So sabi dito, this video explains why market cap does not apply to XRP the way most people think it does. Also explain why and how XRP will reach 10,000 pa rin, no? Ayun yung parang magic price nila, $10,000 eh. It's happening, utility in action, no? So, check natin. Most people think XRP can't hit $10,000 because of market cap. Market cap doesn't apply to XRP the way you think. It's built for high-speed transactions, settling in 3 to 5 seconds. This means the same XRP can be reused up to 50 times per day. Moving $1 trillion daily needs just $20 billion in liquidity, not $1 trillion. Now, picture a tokenized global economy worth $1 to $2 quadrillion. If XRP handles just 10%, that's trillions in daily settlements. To support this, XRP's price must reach $10,000 or more. Here's another factor. XRP's circulating supply is limited to 53 billion tokens. For global liquidity, the price must be high enough to handle massive volumes. With institutions, CBDCs, and governments adopting XRP, demand will only grow. Here's why market cap doesn't matter. XRP's value isn't speculation, it's utility. It facilitates massive global transactions efficiently. The price must reflect this demand, not an arbitrary market cap calculation. The future is tokenized, and XRP is built for the next era of finance. Think XRP can hit $10,000? So, ayun, no, mga Lodi, no? Sabi niya pa To dito, support this, XRP's price must reach $10,000 or more. Here's another factor. XRP's circulating supply is limited to 53 billion tokens. 53 billion yung circulating, mga Lodi. Pero ang XRP kasi is nasa 100 billion. Yung 47 billion, mga Lodi, is nasa escrow, mga Lodi, no? So, 53 lang yung nasa circulating ngayon, no? Na nag-circulate, mga Lods, no? So, ayan. So, nag-gets nyo ba yung sinabi ni ate? So, ito pa. People think it's impossible for XRP to reach an insanely high price because the market cap, ayan na, market cap price X supply would be too high. But meme coins, no? Alam nyo naman yung mga nangyayari sa meme coins. Meme coins show us why this idea is false. When a meme coins debuts, no? When meme coin debuts, no? Mga bagong labas pa lang, dapat ganun ba yan? And a million people find out about it the same time, the buy pressure becomes insane as the available supply to purchase rapidly decrease, di ba? For example, when Trump premiered this meme coin, more than 500,000 people raced to buy it all at once, and the price abruptly soared to an unsustainable market cap that didn't last $70 billion plus dollars. But just because it didn't last, that doesn't mean it didn't happen. Apply this to utility tokens. Kasi meme coins nga lang yung Trump, eh, no? Paano pa kaya kung may utility yung token? What happened when a well-known utility token we've only been able to speculate on gets validation from government around the world who finally admit they finally use it. No, they finally use it. The price will abruptly soar like a meme coins. A million of people experience FOMO, or fear of missing out, together at the same time and compete the purchase a rapidly dwindling available supply. This hypothetical and sustainability high price may go against every market cap or price model, and certainly wouldn't last long, but it could briefly exist, no? Ayan, no? So ayan, mga Lodi, no? Kung nangyayari sa meme coins, bakit hindi pwedeng mangyari sa XRP kapag inadapt na ng buong mundo yung XRP na cross-border payment, lahat ng bangko, 'di ba? So mag-aagawan sila diyan. Ganun yung sinasabi. So eto, isang malupit na campaign ng Ripple to, mga Lodi. Maikli lang to, 30 seconds. Finance has always been slow to evolve. Finance has always been slow to evolve. But real progress is happening all around you. Like money that moves as fast as global markets that never close. And efficiency that moves finance at the speed of business today. So forward thinking. Dali lang,
enterprises. Financial institutions and governments can move forward faster. It's happening now, and it's ready for those Who are ready to make change. Ayusin na natin sa huling dialogue ni Kuya. So, are you on the right side of progress? Are you on the right side of progress? Sabi niya, mga lodi, no? So, kayo, may ano ba kayo? So, ito yung last news natin. Alam niyo yung mga sa China, di ba nagkakaroon sila ng mga robot dogs? Recently wowed the crowd with their amazing lion dance performance during a festive bazaar in Zhou. Kasi trending to mga lodi. Zhongji, Jiangsu province. So ito nag-trending to kasi usually mga tao yung nagla-lion dance, 'di ba? Ngayon hindi na, AI na robot na yung nagla-lion dance na naka-program magsayaw. Kaya sabay-sabay sila. Ayun Dali, puta, baka maka-copyright na naman ako Pero may mga tao pa rin, no? Meron pa rin mga tao sa likod. Yan, yung mga malalaki. Mga tao. Pero yung mga maliliit, mga robot, mga lods, no? So, grabe na yung adoption natin sa technology, mga idol, no? Napaka-advanced na natin, no? Natawa tuloy ako nung nanood ako ng Tricom kahapon, Taragis yun. Parang yung mga mambabatas natin, hindi man lang marunong sa internet, Ang grabe na yung adoption sa mga technology natin, pero sila mga walang grabe. Panoorin nyo na lang. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko dun, mixed emotion. Ha? Mga lumang tao. Mixed emotions ako Matatawa, maiinis, tsaka ma-disappoint Mga idol Grabe. Ang kukulit ng mga doon, mga ayaw ko na magsalita. So, ayan. Ayan yung ating news ngayon, mga lord, no? Check nga natin, ilang oras na ba tayo? 37 minutes na tayo. So, shoutout lang tayo, mga lodi, sa ating basa tayo ng konting comment. Na? Shoutout natin yung mga idol natin dito. Tagal na natin di nagbabasa ng comment Baka magtampo Grabe, ang dami yung comment. si Jap Quinto, first idol pa shoutout. Ayan. So, may pay daw siya. Nakalak ng 3 years. Si Spaglen Damper. Naka-ready na pay ko sa OKX. If ever makaprofit at nang malaki, benta ko na. Tapos bili ng Doge at XRP. Si Don Benton. Shoutout dito kay idol Boss Eugene. Shoutout sa'yo mga lodi. Ayan si Boss Eugene. Shoutout dyan. Sir, pwede ba nila transfer ng pera ng Bitcoin sa account? Kasi wala naman asking. Gcash ting. Ano ba? Nanggulo mo naman mag-comment. Ars Libacani. Sir, pwede ba nila transfer ang pera ng Bitcoin sa account ko? Ano ba to? Kasi? Sa account. Kasi wala naman asking. Ayan Account. Wala naman asking Gcash. Baka ako. Alam na yan si Idol. Ulitin mo na lang. Safety na ako kapag natapos nyo na yung 1 to 8 wait. 14 days or 4 or months. Ganyan din sa dalawa kong account. Nag-wait ako 1 month load. Sa akin, hindi lang 1 month yun. Tagal na nun Isang taon na ata. Matagal na ba yun? Yung number 9 natin na hinihintay. Taon na, hindi naman. Isang taon na nga Kay Jeblo, baka ang nangyari kay Pai ay katulad ng nangyari kay Hamster Combat. Di natin sure, mga idol. Kasi iba naman yung ang haba kasi ng taon na nilaan ng Pi Network, mga lodi, para ilabas to. So, hindi naman nila siguro ilalabas yan ng wala silang roadmap o wala silang plano. No? Hindi, abangan na lang natin. Hindi tayo nakasigurado sa mangyayari dyan, si Edward. Melody, si Sir Jeb, ikaw ba yung may One Love Yamaha sa po? Ako yun, idol.
Oh, ayan. I love Yamaha pala. Pagka-open ba, pwede na yung sa mga gusto mag-follow sa akin sa Facebook, nandyan din yung link ng Facebook ko sa description. Check nyo yung description natin. Marami kayong matututunan dyan. Pagka-open ba, pwede na magbenta agad ng pipe? Pwede na po. Estrella, pwede na po yan. Ready nyo na. Dyan yung BitGet natin, oh. Hilig kasi nila pumatol sa ganyan. Ako, hindi ko pinapansin yan. Oh, yun yan, mga nagbebenta si Teb TV. Jay, shoutout sa'yo, always yan. Para dun sa na-scam, wait for the dip na lang. Kahit 5k pesos, buy ka ng pipe. Mababawi mo na yan. Na-scam sa'yo, sabi ni Angelo Cruz. So, ayan, shoutout kay Idol. Si Phil Habis, grabe, sayang yung Picoin. Oo, nasa, magkano ba yun? 200 plus ata yun eh. May interest life. Ayan. Sa akin din, loads, nakalak pa ng November 25. Pero meron akong ready and available na balance para gamitin. O yun, pwede ka na mag-advance agad na magbenta. Ako wala pa eh. Hindi pa ako nakakainis eh. Balatuan nyo ako ha, mga idol ha. Andiyan yung Gcash ko sa link. Mga scammer, patay gutom yun. Ayan, maniwala ka sa akin, kakarmahin din yun. No? Sabi ni Umap. Sandrix, tandaan mga lord. Walang scammer kung walang magpapaskam. Always be aware and vigilant. Stop, look, and listen and do your own research. Si Ronnie, dapat hinintay na lang natapos spot trade sa XRP. Tama nga. No? Exit scam, i-riddle din ng Binance yan, sabay manipulate. Pero ngayon sa Binance, wala pa, tentative pa sila mga lodi, no? Sa mga nagtatanong, ban yung Binance sa Philippines. Dito sa atin, kahit na tignan mo dito sa ating Binance. Binance.com, yan yung makikita mo. Pero, kapag sa cellphone mo siya ginamit, sa Google app, meron siya sa cellphone. No? Sa ano lang siya wala, sa dito sa may browser. Ganyan din problema sa wife ko, idol. Ayan, sabi. Ano ba yan? Sabi ni Rogie, Bartolome, sa totoo lang talaga kapag di mababa pasensya mo at mainipin ka sa crypto, talo ka, nasilaw ka sa pera. O yun. Si Ronnie, ang lala nung press ng Argentina, umisa pa. Ang kulit nga nun kahapon eh, di ba? Hindi niya raw pinremote, chinir niya lang yun. Si John Jeff, sarap sampalin, di makaantay. Oh, grabe. Huwag na kayo magalit. Na-scam na nga si Idol eh. Pinapagalitan nyo pa eh. Pag lumabas yan sa BitGet Exchange, mayroon yan sa BitGet Wallet, e-short trade. O, yun. Hindi ko alam yun ah. John Wick. Magandang mag-trade ng Pi, pero umasa na tumaas, price malabo siguro, sabi ni Senti. Oh. Ayan. Si Julito Telmoso, bakit mo naman binigay sa FB? Sana doon mo na pinasok sa BitGet. Oo nga, talaga hinihintay na lang nila yun eh. Si Claby, shoutout dyan mga lodi. Madami talaga scamming kapag hindi face-to-face ang transaction. Kahit mga face-to-face na, pwede ka pa rin ma-scam. Kaya dapat meron kayo assurance kapag makipag-transaction sa iba. Waiting game sa Picoin. No? Picolt Idol para maiba. Maxi yung Bitcoin tapos Army sa XRP. Kaya Picolt na lang sa Pi. Start na season 12 ng Origin. Yes po, no? So, kasi nga nagtanong ako ano ba maganda yung tawag sa mga Pi na community. So, grabe naman sa Pi cult, mga lords, no? Pero, kung gusto nyo rin, naman. Pi community na lang. Picom. O, ayan, Picom. Sigurado pagbaba ng presyo ng cryptocurrency XRP, baka bumaba ng 1.50. So, ayan ang hinihintay ko sa Alad Channel, no? Once na bumaba ng 1.50 yan, bibenta ko na yung mga bata. Bili ako ng XRP, tubusin ko na lang sila. Buti na lang nakabili ako ng XRP ng 2022. Ang baba pa noon. Pakiramdam mo, presyo ng XRP overbought, babagsakin in just a few months. Sabi ni Anthony Nasal. O, ayan ha, tingnan natin yan. Pi Network, no real blockchain, no exchange listing, just a fake crypto project collecting your personal data through KYC. Be careful with your info. O, ayan, sabi ni Steel. Si Steel yung pangalan. Pi is going to be, ito na, sabi ni Edril, Pi is going to be listed in BitGet and OKX. Read the news. You're not reading. Binance is soliciting consensus to list Pi. Natawa ako sa iyo, still to go. Parang ngayon ka lang yata pinanganak. O, ngayon ka lang daw ba pinanganak, still to go, sabi ni Altum.
Tsaka si Edrile. Ayan, Salad Channel, ang Bitcoin delikado dahil walang nagmamayari at walang utility. Sabi ni Salad Channel. Ninoy Taduran, shoutout. Head TV, hindi lahat makakabenta naka-lock up. Kaya hindi basta-basta bababa ang yan, tataas pa nga yan. Yun sabi ni Head TV. Yan sinabi natin kahapon, di ba? Yung iba, kahit na may mga available XRP, XRP tuloy, Picoins, pero nakalock yung sa kanila. So, yung iba makakapagbenta siguro, pero yung iba maghihintay pa rin, no? Naka-on na yung Nifty. Shoutout sa'yo, Roniel, XRP ko, nilabas ko muna. Ayan si Salad. Si Boss Robo Idol, tanda ko, halos galit sa Bitcoin kasi lagi niya sinasabi noon na 10 to 13K daw babagsak si Bitcoin kaya dami na sunog sa short. Sabi ni Senti. Nag-live kagabi si Boss Robo, hindi ko napanood eh. Nanonood kasi kami ng movie ng mga kids eh. Pero tapos nung pagkaano ko, matatapos na siya eh. Tulog na lang ako. Sa December 30, 2027 pa, unlock ng Picoins ko. Nasa 1.3 Picoins. Sana pumaldo by that time. Sana nga, si NS Mont. Tigas kasi ulo, close mainit pa. Deposit kayo. Deposit. Ala naman sinasabi pa. PCT na mag-deposit dahil close mainit pa. Pwede na sa BitGet at OKX Boss. Pwede na nga, kaya lang wala pang price, no? Kaya nga mas maganda, yung iba kasi ang ginagawa, wala na makakilala ko, nililipat na nila sa BitGet para ready na. Kung sakaling paglabas, pwede na nila agad ibenta. Ganun yung ginagawa ng iba kong kakilala. So, ayan. So, yung mga wala pang crypto exchange, dyan yung BitGet natin sa link. Sana, ano bang kabubuhan yan? Meron ako legit akong buyer, payment first. Ikaw kasi legit. Paano kung yung nakachempohan niya? Hindi naman. Boss, pwede na ba mag-transact sa Binance? Sa cellphone kasi yung iba nakapag-transact eh. Pero hindi ko sinasuggest yun mga Lodi kasi ban siya eh. No? Ban siya sa browser o binan siya ng SEC. Pero kasi mahirapan kasi talaga itanggalin yun. Lalo na sa Google Apps o sa Play Store ba yun? Sa Play Store. Andun kasi yun eh, legitimate sila ron. So, pwede mo pa rin ma-download through cellphone. Sa browser, wala eh, ban. Kaya nga hindi ako nagba-Binance ngayon eh. Dito ako sa BitGet eh, mga Lodi. Boss Jeb, sa Ronin Wallet may kumakalat na token scam. So, ayun nga yung topic natin kanina. Sinesendan ka ng token tapos, baka naman hindi Ronin mga Lodi. Baka naman fake yun ginagaya lang nila yung Ronin. No, hindi naman gagawin ng Sky Mabish yun, ng Ronin Network eh. So, hindi natin sure, di ko alam eh. Si Win Oliva yon. PH, may legit akong kakilala, send mo na pera bago send ng Pi. 110 pesos bili niya. Ayan si Idol. Tayin nyo na lang, bukas na yan eh. Advice ko, Pap, sa mga nag-aantay migration nila ng Pi at ini-stack sila sa last step para ma-migrate ang Pis nila sa wallet. Try nila, makinig ka. Try nila i-open ang Pi nila between 10 p.m. to 12 midnight. Sa experience ko kasi, ganyang oras madalas nagpa-pop up yung liveliness check ni Pi pagka-open mo ng account mo. Ayun, sabi niya. 10 p.m. to 12 midnight daw. Last day naman bukas, diba? Last day na bukas. Pero hindi, mali mo naman, di ba? 30 days or 3 months yan, Idol. Hindi sa akin, 1 taon na eh. Saan kaya yung bull market grabe nalapag nung nalapag nung sol yung grade. Liquidated ako, it's bull shit ngayon. Rest in peace. Kumain ka ng TikTok. Hindi lang naman isang coin yung bull market, mga Lodi. Porkit mababa yung sol, ibig sabihin lahat na ng coins bear market na. At pagdating sa bull market, Idol, pagdating sa bull run, hindi lang puro pataas yun. Tataas yun, bababa ng 20%, tataas, bababa ng 30%, tataas, ganun yun. Hindi isang diretsong taas. No? Pag sinabing bull market, hindi siya diretsong taas na ganun. Walang ganun. So, nangyayari, gaganin yon, tapos magko-correction ng konti, babagsak. Para isipin ng iba na, uy, wala na, pabagsak na tayo, magbenta na tayo. Pero, biglang lilipad ulit, may iwan na sila. Nang lalaglag yun, yung gano'n, yung gano'n, no? Hindi siya yung isang diretso lang.
Pi Army, 5 millionaire, 5 billionaire, 5 trillionaire ang tawag nila sa mga pioneer, boss. Grabe, ano? Si Random Trip. Joseph Berdin, idol, shoutout, always yan. Na-scam din ako, Lods, buti, 22 Pi lang, oh. Di ba, may mga na-scam pa rin, eh. Nindre Bautista, boss, stablecoin si Picoin, kaya walang pump and dump na mangyayari. Meron din ako nakitang ganitong news, no, na pwedeng maging stablecoin si Picoin, which is maging kapresyo siya ng dollar, no, which is nasa 56, 57, yeah? 57, 58 ata, basta mga ganun si Picoin, no. So, kung magkakaroon kayo, kung meron kayong 1,000 coin, hindi meron kayong 56,000, mga ganun. Yeah? Di natin sure, eh. Pwedeng hindi pwede. Eto, yung mga ganito nagko-comment sa akin, wag niyo nang sagutin yan. Ikaw naman, JL Pau, wag mo nang sagutin. Binubura ko yan, eh. Ginaganyan ko yan, no. Wag na kayo mag-ipag-interact dyan sa mga comment section. Di natin mapipigilan yan, eh. Yung mga AI dyan. Boss, stay, ayun pala. Di makaboat sa Binance pag taga Pinas, hindi ma-open link, useless. Use VPN, no? Ayan. Kasi nga ban siya sa browser. Yung sa akin, nung na-complete ko lahat ng step na punta ako sa balance ko, tinenga ko na lang yung phone. Dahil nandun yung Pi ko, ilang years na sa cabinet ko. At least hindi nasira or nanakaw yung point safe sa cabinet. Ayan, no, si Kelvin, no? Si Kelvin. Si cabinet. Pioneers po ang supporter ng Pi. Pioneers. Okay. Galing si Ion PH. Mag-ingat kayo sa XRP, guys. Overbought na siya sa monthly time frame. Hindi na aangat yan ng $10. Sumabay na lang yan kay Bitcoin. Huwag na kayo magtangkang bumili. Marami na sa altcoin na hindi na nakabalik sa all-time high. Sabi ni MG Gaming. Ayan, nasa inyo yan. Si Fast Forward. Check PBTC. Grabe, inabuso nila ang blockchain. Din ang ginagamit nila para mang-scam. Payaman tawag sa atin, boss. Wow, ang ganda. Mas maganda yun, Payaman. Ayan, Skylab, always dyan. Shoutout sa'yo. Si Jinwoon. Si Jinwoon, idol ko yan sa solo leveling. Solo gaming, sasabihin ko sana. Waiting na lang tayo, Boss Jeb, sa Pi Network sa 9. Din ako na-stuck, eh. Oo nga, eh. Pares tayo, Jinwoon. Shoutout, boss. Huwag mag-short dyan sa Pi. Kaya lang kasi hindi ko alam kung may futures trading agad paglabas ng Pi. Malamang kasi medyo matagal pa yun, eh. Yung Pi ko nakalak ng 2020, I have 10K Pi. Uy, grabe yun, 10K. Payaman na yun. Payaman na tayo, mga Lodi. Sabi ni Raj TV at si Marcy. Mark Anthony De La Cruz. Boss Jeb, na-scam din ako dyan. Buti 1 Pi lang. Pagkasend ko ng Pi, binlock ko na yung pinagsendan ko. Ba't ikaw nag-block? Paano kanya mababayaran? Binlock mo siya. Stage 9 pa lang ako, hindi na migrate load status in a queue. O nga, ganun din tayo. Louis Johan Pinlinas, no? Yung sa akin, nilak ko hanggang July pa, boss. Nag-lock ka ba ng Pi mo? Baka dapat lock muna. Hindi ka naman mapupunta sa number 9 kung hindi ka maglalak ng Pi kasi nasa requirements yun, eh, para maumabot ka sa number 9. Nabusit ako dyan kay George Idol, Bull Run 2021, hindi ako nakatake profit dahil sabi niya, this time is different daw. Kasi institution are buying. Pucha, first Bull Run ko yun, sayang naman. Millionaires na sana. Kaya nga, ito yung sinasabi ko sa inyo, huwag niyong iaasa yung pera nyo sa mga crypto influencer. Meron kayong dapat na sarili nyong timeline kung kailan kayo magte-take profit. O meron kayong price target kung kailan kayo magte-take profit. Huwag kayong gumain sa iba kasi once na magkamali sila, hindi mo sila pwedeng sisihin kasi kunyari ako, nagsasalita ako dito, tas gumaya kayo sa akin, tas nagkamali ako. Hindi nyo ako pwedeng sisihin kasi, di ba? Parang ganun. Kaya nga alam niyo yung mga sinasabi ng mga content creator lagi, I'm not a financial advisor. Do your own research. Totoo yun. Kahit na paulit-ulit. Kasi dapat ginagawa nyo talaga yun, mga Lodi. No? Kasi kumbaga, kuhanan nyo lang ng idea yung mga crypto influencer. Kuhanan nyo lang sila ng idea. Pero wag kayong bumase sa kanila para magdesisyon sa pera nyo. Diba? Kasi kung sakaling matalo kayo, hindi namin kasalanan yan. Kung sakaling manalo kayo, hindi rin namin kasalanan yan. Kasalanan nyo pa rin kahit manalo kayo, di ba?
Si Baby Kalma, shoutout sa'yo. Meron ng games na MOBA, nilalaro na namin yung bago pumasok sa Raw Network, Arena of Fate. Meron na ba, Idol? Sige, tatry natin yung Arena of Fate na yan. Sobrang liit ng gas fee ng Pi, ibig sabihin maaaring sobrang laki ng value ng Pi. Napansin lang nitong iba crypto coins. Napansin lang putang yung mga dating iba crypto coins. So, ayan na. Ramil, shoutout sa'yo. Si Rogelio. Michael Estrada. Baka FTT din siguro yan, boss. Bubuhayin nila yung token nila. Hindi. Ano yun, mga Lodi? Afayat yun. Na-news na natin yun matagal na. Nung binali tayo nung una. Ang news talaga doon, babayaran sila ng fiat, hindi crypto. So, hindi maapektuhan yung crypto nun. Maapektuhan yung crypto kapag binayaran sila ng fiat, tas binili nila ng crypto. Bullish yun, no? Pero kung binayaran sila ng fiat, di nila sa crypto, walang epekto yun kasi nandito na tayo di ba? Parang ganun Junel Nael, shoutout sa'yo. Mark Angelo, don't sell mga idol, just lock 60%, 80% para makapag... Waiting ulit ako sa susunod na mega dip ng XRP. Masarap talaga sabayin mga market manipulators katagalan medyo expected na mga galawan nila. Sila din ulit bibili sa dip. Yung H-bar mukhang bumubuo din ng matinding pump if sakaling pumalo ng 9 pesos. Sabi ni Shiraishi. Metalhead. Dat pala sinisave ko yung camel na yun. No? Dat pala sinisave ko yun. Si Metalhead. Hanapin ko nga yung camel na yun ulit. Isisave natin yung para ipi-play na lang natin kapag duguan yung market. Si Jen Chab, kulto daw tawag sa atin, idol. Ako hindi ako kulto Marami tayong sinasalihan na grupo. Boss J, paturo paano maging super safe ang imbak sa XRP, OKX sa CoinsPH bukod sa wag manood ng... Kung gusto niyo maging safe talaga ang inyong crypto, mga Lodi, bumili kayo ng wallet, no? Cold wallet. Tulad ng tayo, yung ating asset is nasa Trezor, no? Ayun talaga, wala makikialam nun. Parang parang sarili mong bangko yun, ikaw may hawak ng pera mo. Nandun lang siya. Hawak mo lang siya. Pero sa mga crypto exchange kasi, ina-advise talaga na wag i-stay yung pera dyan. Kasi may mga chance na biglang alam niyo yung nangyari sa FTX, 'di ba? So biglang na bankrupt, 'di ba? Mga ganun. So kaya nga ngayon babayaran ng FTX yung mga nila. Nagbabayad sila ngayon. Pero nung bumagsak 'yun, walang nagawa yung mga nandun na pera. Kumbaga ikaw, nandun ka sa FTX nakalagay ka gamit mo yung exchange niya. Wala kang magagawa, hindi mo i-withdraw yung asset mo. Wala. Pero kung nasa Trezor yung asset mo, nasa wallet mo, kahit saan pwede mong i-open yung bangko mo o yung wallet mo. Parang bangko mo na yun Di ba? So, kasi nga, ang crypto exchange, ginagamit lang yan for trading. Pwede ka mag-trade, pwede ka magbenta, pwede ka bumili. And then, dapat, after mo bumili or after mo magbenta, yung asset mo, babalik mo na sa sarili mong wallet. Ganon. Pwede rin dito isa sa mga hot wallet natin is yung MetaMask. Pwede kayo dyan sa MetaMask. Medyo safe din dito sa MetaMask, no? Kumpara mo sa mga crypto exchange. At isa pa yung ating Trezor o yung cold wallet. Andyan yung link natin ng Trezor ng CryptoBilis. Andyan bumili kayo. May mga shop sila dyan. Legit na link nila yan na site na pwede kayong umorder ng mga wallet, Trezor, Ledger, Tangem, nandyan yun. Shop yan Andyan yung link natin. Kaya sabi sa inyo, check nyo yung mga link ko dyan sa baba sa description. Marami kayong matututunan dyan. Si Best Trade, Best Trade Alone, shoutout sa'yo. Si Hanso, wag na kayo mainip mga Lodi, hintayin nyo na. Higop na lang muna kayo ng mainit na sabaw ng negrong pusit. Ayan. Naku po, madami na excited magbulsa ng barya. Hello po sir, originally from Philippines pero living in South Korea. I am glad po sa mga video mo. Baguhan po pa lang ako sa Crypto Hope. Mag-video ka din kung paano gamitin ang Pi namin sa OKX at BitGet. Buy and sell or PTP. P2P siguro to. P2P. Nakikita ko kasi experts ka na sa crypto. Thanks po more. Hindi naman experts, idol, no? Lahat tayo nag-aaral pa rin po sa crypto, no? May mga alam lang tayo ng konti kasi nga medyo matagal na tayo, 2021 simula nung Axie.
no, nagkaroon tayo ng mga wallet na-explore natin yung crypto world, pero hindi pa po ganun kalaki yung alam ko dito, mga idol, no. Ayan, no. Si Kangs Gaming, shoutout sa iyo. Si Susan Idi Maligalig. Ayan, shoutout sa iyo, idol, no. Mike, nag-subscribe ako, boss, para makamarites sa mga balita. Ayan, si Ronald, mababa lang yan, pi na yan, mataas ng 0.00005. Oh, ayan, may mga ano tayo dito. Ayaw umunlad yung ibang tao, mga idol. Lods, paano ba maglagay ng wallet yung transferable? Marami na niyan pwede, mga Lodi, hindi lang ako kasi ang pinaka ang pinaka forte ko crypto news no. Pero merong mga Pi content creator na tinuturo na nila yan. Mga Lods, hanapin nyo lang diyan. Marami na yan. Wala pa kasi akong Pi na transferable kaya hindi ko magawa yan. Sabi ko nga sa inyo, na-stuck ako sa number 9. Kung meron lang ako, ginawa ko na yan May pangbili pa ng Pi ng pyesa ng motor yun ng scam. Ayan. Sabi ni NBA Player Short, ako na-scam nung 2023 sa phishing sure sa airdrop daw na nakapost sa Pi Network sa FB page na scam ako. Alam nyo mga Lodi, okay yung airdrop, no? Marami akong tropa na nag-airdrop, pero ang suggest ko dyan, gumawa kayo ng meron kayong ibang unit o ibang gadget. Halimbawa, meron kayong laptop na dito lang kayo mag-airdrop sa laptop na to. Yung mga asset nyo, tatanggalin nyo din sa laptop. Meron kayong iba. Kunyari, yung asset nyo nasa cellphone nyo, nasa computer nyo, sa PC nyo. Ganun, no? Kasi sa mga airdrop, maraming mga phishing dyan, mga Lodi. Meron dyan mga iba na nai-scam talaga sa mga airdrop. Pero hindi lahat Meron lang talaga na mga nang-i-scam sa airdrop. So, mag-ingat lang kayo. Dapat nakahiwalay yung ginagamit nyo dun sa airdrop sa unit na nandun yung mga asset nyo. BNB sa Binance? Wala pa, idol. Tentative pa. Ako, boss, nakabenta ako ng 105 or 7K pambili ng XRP. Tiwala ako sa tao kasi 2 years na kaming friend. O, yun pala mga ganyan, okay yan. Banang Binance sa Pinas, di ba? Di sure. Pero nagana pa naman. Ayun nga sabi ko sa cellphone, mga Lodi. Sa browser, hindi na yun. Si Aldrin, confident ako. Mataas ang value ng Pi kasi nung na-launch ang Pi IOU, talagang tumaas hanggang $90. Sabi ni Aldrin. Salamat sa update mo palagi sa amin. Update kita, Lord, sa SHIB. Ginagamit as mall ang SHIB pambayad. O, ayan, si Ronwell, no? Meron din tayong SHIB, Ayan, iba ka talaga magbalita, Lodi. Mas malupit ka pa sa TV Patrol. Sabi ni Van Baji. Nasilaw sa 100 pesos per Pi. Ayan. Yung Sark Mali, ayan. Gaming puyat. Yung mga nakapagtataka na number 1 exchange tapos Binance sa Pinas. Oo nga sutoy kasi yung Pilipinas Sino pa yung pinakamagandang exchange? Alam nyo, sa sobrang pinakamagandang crypto exchange ng Binance dati, kahit di na ako bumili ng ng cold wallet basta sa Binance siya nakalagay, okay na ako, panatag na yung loob ko Kasi sa Binance yun kumbaga siya yung number 1 sa Japan, number 1 sa buong mundo Diba? Kaya lang binan ng Pilipinas Taragis talaga, walang kwenta talaga dito Matanga yung mga natin Baka mag-aay sa Pi yung si Perez last bull run, sabi ni Larry. Basta ako, hayaan ko ulit ilang taon, Lods, makikita ko. Yan, so, sa mga yung willing maghintay o mag-hold, ayun talaga yung mga nagpa-profit. Si everybody happy. O yan, lap trip daw. Ano po, TG Group, wala po tayong Telegram. Dito lang tayo sa YouTube nag-i-interact ng mga audience. Nagbabasa tayo ng mga comment, pang minsan-minsan. Yung akin, green na lahat. Problema yung 24 praise ko. Nakalimutan ko. Nako, pag nawala yung seed praise, mga Lodi, wag na kayo magtanong sa mga content creator dahil hindi rin namin alam yun. Ako hindi ko alam yun. Kaya nga laging sinasabi, ingatan nyo yun Ingatan nyo yung seed praise nyo. Kasi yun yung parang pinaka-keys. Sa lahat. Halimbawa ako, meron akong Trezor wallet. Tapos meron akong keys doon. Meron akong seed praise doon. Once na yung Trezor ko nabasag, okay, nabasag yung Trezor ko, nasagasaan ng jeep, sira na,
ma-open ko pa ba yung asset ko? Ma-open ko pa gamit yung keys na yon. So ang gagawin ko, bibili lang ako ng ibang ng Trezor na bago, and then ipapasok ko doon yung keys yung keys ko nung una. No, doon na ma-open na yon. So ayun na yun mga lodi, lagi niyo tatandaan. Kaya nga once na malaman lang yung keys nyo, pwede nang ilagin sa iba yun, makahack na kayo eh. Kaya lagi nyo ingatan yun. Huwag nyo ilalagay sa PC nyo yun. Huwag nyo ipapatato. Kasi pag nilasing kayo, makikita ng mga kalinuman yung itaka na yung seed priest yun, nakatato. Bobo na ito, pinatato yung seed priest, oh. Itatago nyo lang. Lisitista nyo sa papel, itago nyo, ganon. Yun lang gagawin nyo. Diba? Kasi ako ginawa, pwede mo naman ilagay sa PC, kaya lang guluhin mo. Hindi naman siya magugulo, pero sunod-sunod pala yun. Hindi pala pwedeng guluhin. Kasi yung ginawa ko doon na, meron ako dito sa PC, hindi, sa laptop pala. Ang ginawa ko, yung laptop kasi na yun, bira ko lang buksan. So, ang ginawa ko, nilagay siya doon, pero yung ibang yung ibang words, binago ko o dinagdagan ko. So, ako lang nakakaalam kung ano yung mga words na yun. Dinagdagan ko ng S, dinagdagan ko ng I. Ganon. Yung mga readable pa rin, ha? Hindi yung ikaw na bahala doon. Para kahit sino makakita, pag sinulat nila, mag-i-invalid yun kasi mali spelling eh. Ayan. ano? 57 sa akin scam, buti na lang, lock up hanggang December. Ayan, si Renel, kusinero lang, malakas. Ayan, halos 100 na rin na benta ko. Scam talaga, mga naghihintay na lang ako. Si Colin Stanfield, like na Tito J XRP, gawa ka ng separate video mo sa mga comments, idol, dahil na yung miss comments reading portion. Okay, pag nagbabasa kasi tayo ng comment, umabot tayo ng 1 oras, mahigit yun, 1 oras na tayo. Ayun, pero malapit na to. Si Brigadier, laka pa sa akin hanggang June, sabi. Pinoy Tips, ayan. Pai kulto ang tawag sa atin, sabi niya. Yung mga nagsasabing kulto tayo, yan yung mga inggit or hindi nakapag-mining. Uy, ano yun? May sumabog sa labas, ha? Okay, bilisan ko na, baka mag-brownout na. Pinoy Tips, ayan. Si Maximil, 1971 pa backup. Oo nga, ayun ang sinabi na natin yun. Totoo price ngayon 100 pesos sa buyer, legit. O ayan, hintayin nyo na lang, huwag na kayong magganyan. Bibenta-benta pa kayo. Jeblo, lahat ng transfer ko ni XRP galing ko sa PH Binance 113k. Convert ko to USDT, pinang-trade ko. Pinang-trade ko lang, naubos. Kung nag-hold na lang sana na XRP Binance mo, okay. Dapat kasi meron kayong risk management, mga lodi. Isa yan sa napaka-importante. Once na pumasok kayo sa crypto or sa trading, dapat meron kayong risk management, mga lods. Kung mauubos kayo kapag wala kayong plan o strategy. Si James Lewis yun, idol, ako na-scam din sa FB. Naku, 133 pieces, sayang. Walang konsensya. Walang konsensya daw yun ng scam. Si DP Projects, ayan. Idol, yung sa Pi, ba na lock na 2020 makukuha, pwede bang gawan? Hindi, nakalock nga eh. Si Game Lines, no? Mahes Bara. Pi and XRP has the same purpose. Pero yung Pi wala pang bank partners like XRP, tao-tao lang siya. Sa una, baka magpaldo siya, pero feel ko magkaka-correction lang sa XRP price. Ayan, okay lang naman yan. Pag nagkaka-correction sa XRP price, bumibili lang ako. No? Kasama naman yan sa pagdating sa crypto, up, down. Dahil hindi nakakapagtakang bumaba, okay? Ang daming pwede magbenta, kaya daw pag bulubas, baka pwede bumagsak, no? John Sir Dolaga, sana yung na-scam, tulungan ng mga pioneer, pasahan nila. Naku, hindi nga natin kilala kung sino yung mga pioneer eh. Ronald, shoutout sa'yo. Carilon, ako, nilipat ko na sa OKX, bahala na kung magkano. Ayan. Pati pa siya, Naku, ganyan talaga yun, Lodi. Manloloko lang nila, gagi. Maloko lang nila. Ayan, sabi, recording. Si Blooms. So, Bini, ang dami-dami kong kilalang legit. Ni-research ko lang sa mga group ng Pi. Ayan, siguro, hindi natin alam Ganyan talaga ang buhay Si Oscar Picones. Boss, kabahan na yung mga nagpa-scam ng mga mata nila.
baka sila na yung kauna-unahang maging brain-computer weapon sa China. Oo nga, ano yung sa WorldCoin. Sa Bulacan yun eh. Mga nagpapaska ng retina ng mata. Nako, hindi. Kung ako nandito yun, papaskan ko rin yung mata. Ayan, hindi natin alam kung anong gagawin doon. Sa Bandit Knockdown. Oh, yan, si Hi New Here. O, anong Pi? Hindi mo alam yung Pi. Idol, research mo lang. Wala ka bang Google dyan? Si Papert. Covenant. Padesperado yung bumibili. Kasi pag open down ng mainnet, madaming mababan. Ba't mababan? Napasa ko na 60 Pi ko yung 600 Pi ko nakalak pa ng 3 years. Buti ma-unlock na sa may 1,800 Pi ko unverified pa, sayang. Marami. Ako nga nasa 1.5 yung Pi ko pero ang pwede ko lang i-trade yung tradable ko lang, ha? Yung pwede ko lang i-migrate nasa 200 plus eh. 245 ba yun? Ganun. Pero wala pa ako number 9 eh. Si Cap Jake tsaka si Wearpain Japan. Ayan, shoutout sa iyo. Explorer Wedge. Ayan. Binance isa rin yan, yung Pi apps kahit marami kayo na mina, hindi pa rin mako-convert sa payat yan. Yung Pi hindi natin alam to kasi idol eh. Lahat ng mga yan, pwedeng speculation, pwede ring mangyari, pwede ring hindi mangyari, no? So, si Elixir, shoutout sa iyo. Jerry Benaventura. Julius, tawa ako sa content mo, Brad. Real talk lang talaga. Subscribe na ako. Uy, salamat sa iyo, Julius, ha? Si Rene, bagsak market dahil sa rug pull ng Libra. O nga, yung mga meme coins ngayon yung nagpapasira ng altcoins, eh. No? Sila yung nagsisira ng altcoins. Yung Pi ko, di ko na ma-access. Kahit tama password, pinag-uninstall ko kasi na matagal. No, hindi ko alam yan, ba, idol. Meron pa daw KYC after ng listing ng Pi, idol. Wala na, idol, tapos na. Hindi, wala na kasi may mga may mga naglagay na nga dun sa Bitget tsaka sa OKX, meron na nga naglagay eh. No, doon na yung mga Pi nila pero wala pang price. Pag lumabas ngayon yung price, doon na nila malalaman yun. No? Paano mag-mine ng Pi Lodi na mas mabilis? Kailangan marami kang invites. Alam ko ganun eh. Dapat, din sila. Tapos active din sila. Ganun. Tapos na po ang bull market. If marunong ka mag-chart, tignan mo ang chart buong crypto, wag puro BTC lang. Hindi nga ako tumitingin sa BTC. Kung tapos na yung bull market para sa'yo, di magbenta ka na. Ganun lang yun. Mag-short ka na ngayon. Mag-trade ka ng short. Diba? Kung wag mo bla bla bla. Hindi ko masabi. Kung tapos na para sa'yo, di ganun lang yun. Sa amin kasi hindi. Diba? Kung marunong ka rin tumingin ng history, ganun lang. Sa 800 Pi na mine ko, 555 ang migrated. Sa'yo nga, ang dami Si Ronnie, Mark, Gerald Diona. Very informative, Lord. Salamat sa info. Shoutout sa'yo. Si Gian Carlo, nilipat ko na sa bagong phone ko na walang naka-install. At no porn visit website yung XRP at Saman wallet ko. Tapos nag-open ulit ako bagong account. Natakot ako sa topic mo nung nakaraan na baka ma-hack, baka di ko na namamalayan may spyware na pala sa old phone ko. Tama mga Lodi, no? Okay, manonood ng mga ganun. Kung nasan yung wallet nyo. Nako. Kung kilala nyo sino ba yun? Nakalimutan ko. Si John McAfee. Sinabi niya yun eh. Question, what happened to those who does not pass KYC? Will their accounts be burned immediately? I don't know. Sabi nila eh. Ganun daw eh. Answer. Ito pala may answer pala siya eh. Failure in KYC can result from multiple reasons. Different reasons may lead to different outcomes. E.g. ano yung E.g. May? Example. Ba't wala naman G dun Exam. Exam. Another chance to resubmit KYC application, appeal, or permanent rejection. Ayan. Pi accounts will not be burned immediately. A grace period will likely be given for any submission and appeal cases, which will be announced later. So, ayan. Ang ganda na information na binigay sa atin ni Melion Max Tag
recap. Oh, yan ha. Shoutout sa iyo, idol ha. Yung question is sinagot mo. Oh, ayan. Napakabuti mo. Rumors, Lods, yung ML type na game, yung Arena of Fate. Yes, meron na daw po, sabi ni idol nating si Skylab. Si Sir tatanong, ayan. Tulisan TV, may Arena of Fate. Oh, yan. Ang dami nang sabi ng Arena of Fate. Di ko kasi alam yun. Grabe ang crypto. May Bitcoin Maxi, may XRP Army ngayon. May bago, Pi Network na kulto. 3 na ang magkakalaban sa mundo ng crypto. Masayang laban to. Oh, sabi ni Golden King. Oh, ayan ha. Nasaan ba ako dyan? XRP. XRP. Hindi, may Pi din ako eh. Tsaka gusto ko rin magka-Bitcoin eh. Wala ako dyan. Ano ako? SK. Ayan. Ayan yung news natin ngayon, mga Lodi. Sana enjoy nyo. Mga idol, no? Yung mga crypto news natin. Kung gusto nyo na mga ganitong updated news everyday, mag-subscribe kayo sa channel natin. Kung nagustuhan nyo yung ating video, na-enjoy nyo, mag-like kayo sa video natin, mga idol. No? Napakalaking tulong yan at salamat na agad sa mga nagla-like. No? Ayun lang. Maraming salamat sa inyo. Kita-kits tayo bukas. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clovis TV and Kuya Jeblo. Jeblo na lang. Wala ko. Jeblo. Subscribe to me and my Jeblo instead. So subscribe to him and me. So subscribe. Puro ka ganun eh. Oh, bye-bye na. Bye.